May mga sandaling mapapaisip ka, bakit ganun? Habang mas pinipilit kong makuha ang loob niya, mas lalo niya akong hindi pinapansin at may isang nakakagulat na katotohanan na unti-unting tatama sa'yo. Mas nagiging malakas pala ang lalaki kapag hindi siya naghahabol. Mas nagkakaroon ka ng dignidad, respeto at presensya kapag hindi mo inuubos ang iyong sarili para lamang mapansin ang isang tao na hindi naman handang pahalagahan ka. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Ayon sa Stoicism, ang tunay na lakas ng isang lalaki ay hindi nakikita sa kung gaano siya kahanda maghabol, kundi sa kakayahan niyang manatiling payapa. Kahit hindi siya ang pinipili, masakit aminin, pero maraming lalaki ang nalulugmok dito. Yung tipong may babae kang gusto. Maganda siya, mabait, kachat mo noon, naglalambing pa nga minsan. Pero habang tumatagal parang lumalayo siya. Hindi na ganoon kainit ang mga reply. Hindi na siya excited sa mga kwento mo. Hindi na siya nagsisend ng ingat ka, na dati ay nagpapatibok ng dibdib mo. At ikaw, nagsisimula ka ng malito. Nagsisimula kang kabahan. Nagsisimula kang matakot na baka mawala siya. Kaya anong ginagawa mo? Mas lalo kang nagte-text. Mas lalo mong pinapakita na nandyan ka. Mas lalo mong inaabot ang hindi na umaabot pabalik. Pero ang pinakamalupit dito, habang mas nagmamadali kang habulin siya, mas nawawala ang tingin niya sa'yo. Hindi dahil hindi ka mabuting lalaki. Hindi dahil pangit ka. Hindi dahil hindi ka karapat-dapat, kundi dahil nakikita niya na kaya kanyang paikutin. At kahit hindi niya inaamin, ramdam mo sa kaluluwa mo na unti-unti nang kumukupas ang halaga mo sa paningin niya. At dito na pumapasok ang pinakamalalim na pain ng isang lalaki. Bakit yung mga lalaki na hindi nagpapakita ng habol, sila pa ang mas hinahanap? Sa totoo lang, hindi mo naman talaga hinahabol yung babae. Ang hinahabol mo ay validation. Validation na sapat ka. Validation na may nagmamahal sa'yo. Validation na hindi ka iiwan. Validation na ikaw ay may halaga. At kung lalalim pa tayo, hindi siya ang mahal mo, kundi yung pakiramdam na may nagre-reply, yung pakiramdam na may nag-aalaga, yung pakiramdam na hindi ka mag-isa. Kaya kapag naramdaman mong lumalamig siya, para kang nilalamon ng kaba. Kaya mong gumising ng 3 AM para tingnan kung may message siya. Kaya mong hilahin ang sarili mo para mag-chat kahit hindi na dapat. Kaya mong tiisin ang pagiging option sa buhay niya. Dahil natatakot kang mawalan, pero hindi mo napapansin. Habang hinahabol mo siya, mas lalo mong hinihiwalay ang sarili mo sa sarili mong halaga. At ang pinakadelikado, kapag nasanay kang habulin ang hindi naman para sa'yo, unti-unti mong makakalimutan ang halaga mo bilang lalaki. At dito natin ilalapat ang Stoicism. May sinabi si Marcus Aurelius, hindi sa pagkawala ng tao ang sakit, kundi sa pag-aangkin. Sa Stoicism, ang tunay na lakas ng lalaki ay nagmumula sa disiplina, pagpigil sa sarili, pagtanggap sa hindi niya kontrolado, pagkakaroon ng malinaw na hangganan, pagiging sapat sa sarili. Ang stoic na lalaki ay hindi natatakot mawalan kasi alam niyang ang hindi para sa kanya, hindi dapat ipilit. Ang stoic na lalaki ay hindi naghahabol kasi alam niyang ang habol ay nag-uugat sa kahinaan ng emosyon, hindi sa kalinawan ng kaisipan. Ang stoic na lalaki ay hindi nagpapalimos ng atensyon kasi alam niyang ang atensyon na pinilit ay hindi kailanman magiging tunay. At ang pinakamalakas na stoic principle sa sitwasyong ganito, kung may aalis, hayaang umalis. Kung may mananatili, sila ang totoo. Ngayon, paano mo gagamitin ito sa tunay na buhay? Huwag kang mag-text kung hindi kailangan. Hindi dahil nagiging pa-hard to get ka, kundi dahil binibigyan mo ng espasyo ang sarili mo para hindi ka umikot sa kanya. Limitahan ang emotional na investment sa mga taong hindi consistent. Kapag mainit ngayon pero malamig bukas, hayaan mo na siya dahil hindi ka troso na pwedeng paapuyin paminsan-minsan. Panatilihin mong abala ang buhay mo. Mag-gym, magtrabaho, gumawa ng side hustle, gumawa ng content, lumago ka. Alam mo kung bakit. Dahil ang lalaking hindi naghahabol ay hindi dahil nagmamatigas, kundi dahil may sariling mundo siya. Ibalik mo sa sarili mo ang lakas mo kaysa maghintay ng reply. Magbasa ka, mag-aaral ka, mag-ipon ka, mag-ambag ka sa sarili mong kinabukasan. Kapag hindi pantay ang effort, tanggapin. Huwag mong piliting maging priority ng taong malayo sa puso mo. Pero ito ang babala. Minsan sinasabi ng ego mo, hindi ako maghahabol kasi ayaw ko magmukhang mahina. Pero tandaan, hindi paghihiganti ang stoicism. Hindi paganda effect.
hindi psychological manipulation. Kung hindi ka naghahabol dahil gusto mo siyang pagselosin, gusto mong ipakita na kaya mo rin naman, o gusto mo siyang turuang habulin ka, hindi yun stoicism, ego trap yun. Ang tunay na stoic detachment ay hindi para ipabawi ka niya, hindi para makita niyang nagbago ka, hindi para bigyan ka ng upper hand. Ito ay para maibalik mo ang sarili mo sa tamang sentro, para hindi ka maging alipin ng emosyon, para hindi ka malinlang ng attachment, para hindi ka mawalan ng sarili. Kapag natutunan mong hindi maghabol, mapapansin mo ang mga pagbabago. 1. Mas tumitibay ang loob mo. Hindi ka na natataranta pag wala siyang reply. Hindi ka na kinakabahan kapag lumalamig siya. Hindi ka na natatamaan ng todo kapag sinin ka niya. 2. Mas lumalakas ang presensya mo. Napapansin ng mga babae na hindi ka clingy, hindi ka madaling mabali, hindi ka dependent. 3. Mas mataas ang tingin mo sa sarili mo. Kasi hindi ka na nag-a-adjust ng sobra para lang pahalagahan ka. 4. Mas malinaw ang isip mo. Hindi mo na inuubos ang oras sa pag-interpret ng mixed signals. 5. Mas nagiging kaya-aya ang energy mo. Dahil ang lalaking hindi naghahabol ay hindi desperado kundi kalmado, disiplinado. May direksyon ay ang pinaka-epekto kapag hindi ka naghahabol. Ang babae ang mas nagiging curious sa'yo. Bakit? Dahil ang hindi madaling makuha ay kusang bumubuo ng paghanga. May isang tanong na bihirang sagutin ng mga lalaki. Ano ang tunay na nawawala sa'yo kapag naghahabol ka? Akala mo babae ang nawawala, pero sa totoo, sarili mo pala. Tandaan mo to, ang lalaking marunong magbantay ng kanyang enerhiya, presensya at dignidad ay hindi kailanman natatalo. Marami sa atin ang dumaan sa eksenang ganito. May isang babaeng nagustuhan mo, gusto mong mapasaya siya, gusto mong ipakita na karapat-dapat ka. Gusto mong patunayan na ikaw ang dapat piliin, kaya ibinibigay mo ang lahat. Ikaw ang unang nagme-message. Ikaw ang laging available. Ikaw ang nagpupuyat. Ikaw ang nag-a-adjust sa schedule. Ikaw ang laging nag-aalala kapag hindi siya nagre-reply. Pero habang binubuhos mo ang buong sarili mo, hindi mo napapansin na may kapalit pala yon. Bumibigat ang dibdib mo. Bumaba ang respeto mo sa sarili mo. Nagiging anxious ka sa bawat silence. Parang nawawala ka sa sarili mong mundo. Hindi ka na kumikilos para sa sarili mong goal. At ito ang pinakamasakit. Hindi ka niya minamahal ng mas marami kahit mas marami kang binibigay. Kadalasan baliktad pa. Habang mas lalo kang nagpapakita ng effort, mas lalo siyang lumalayo. Hindi ka na niya nakikita bilang lalaki, kundi bilang tagasalo ng atensyon kapag bored siya. At doon lumalalim ang sakit. Hindi ka lang rejected. Nagiging option ka. At ang option walang karapatang mag-demand, walang karapatang masaktan, walang karapatang unahin. Masakit. Pero totoo. Pero bakit nga ba hindi mo kayang bitawan? Kasi may nakatali sa loob mo na hindi mo maamin. Takot. Takot na mawala siya. Takot na wala ng ibang darating. Takot na baka siya na yung best chance mo. Takot na baka siya lang yung tumanggap sa'yo. Takot na baka walang papalit. Takot na baka walang babalik. Pero higit sa lahat, takot na harapin ang sarili mo kapag wala siya. Sa totoo lang, hindi siya ang hinahabol mo. Hinahabol mo yung pakiramdam na may gusto rin sa'yo. Yung pakiramdam na hindi ka nag-iisa. Yung pakiramdam na may taong maaaring maging future mo. Pero dahil takot kang mawala ang ilusyon, kahit halata nang hindi ka pinapahalagahan, kumakapit ka pa rin at dito ka nakakadena. Hindi sa babae, hindi sa sitwasyon, kundi sa attachment na ikaw mismo ang bumuo. Kaya sabi ng mga Stoic, ang tao ay nagiging alipin ng bagay na ayaw niyang mawala. At ikaw, alipin ka ng atensyon niya, alipin ka ng reply niya, alipin ka ng mood niya, alipin ka ng presensya niya. Pero ang pinakamasaklap, hindi mo mapansin na unti-unting nawawala ang pinakaimportanting bagay, ang sarili mong lakas bilang lalaki. Ngayon, alalahanin natin ang Stoic philosophy. Ang tunay na may control ay hindi ang humahabol, kundi ang marunong magpigil, ayon sa Stoicism. Hindi mo kontrolado kung magugustuhan ka niya. Hindi mo kontrolado kung babalik ang init ng pakikitungo niya. Hindi mo kontrolado kung ikaw ang pipiliin niya. Hindi mo kontrolado kung ano ang nararamdaman niya. Pero, kontrolado mo kung paano ka tutugon. Ang stoic na lalaki ay hindi nagpapakain sa emosyon. Hindi niya hinahayaang ang takot ang magdikta ng galaw niya. Hindi siya lumalapit dahil natatakot siyang ma-reject. Hindi siya nagpaparamdam para lang hindi mawalan. Hindi siya nagpapakita ng sobra para lang mapunan ang kulang sa loob niya. Sa halip, pinipili niya ang dignidad kaysa desperasyon. Pinipili niya ang katahimikan kaysa pangungulit. Pinipili niya ang disiplina kaysa paghahabol.
Pinipili niya ang sarili kaysa isang taong hindi naman sigurado sa kanya. Ang stoicism ay hindi pagiging manhid. Ito ay pagiging malinaw, pagiging matatag, pagiging disiplinado, pagiging mapagkumbaba sa katotohanan. Hindi ka naghahabol dahil alam mong ang pagmamahal na totoo, hindi pinipilit. Ang respeto hindi sinusuhulan ng effort at ang halaga mo hindi nakadepende sa kanya. Paano mo ia-apply ang stoic strength sa pang-araw-araw? Ganito ang gawin mo, tigilan ang over-communication. Kapag hindi siya nagre-reply, pahinga. Kapag malamig ang tono, pahinga. Kapag hindi siya consistent, pahinga. Hindi ka robot, hindi mo trabaho na i-maintain ang interest niya. Hayaan mong dalhin ka ng katahimikan kung saan ka dapat dalhin. Bantayan ang sarili mong emosyon. Kapag naramdaman mong nai-insecure ka, huwag ka munang mag-message. Huwag kang gumawa ng hakbang na emosyonal. Huwag kang humabol out of panic. Ang lalaki na may sariling disiplina ay hindi hinahabol ng takot. Siya ang nagdidikta kung kailang kikilos. Palakasin ang katawan, hindi ito tungkol sa pagiging macho. Ito ay tungkol sa disiplina. Consistency. Pagbuo ng self-respect, paglinaw ng isip. Kapag malakas ang katawan mo, malakas ang isip mo. Kapag malakas ang isip mo, malakas ang puso mo. At ang lalaking malakas ang puso, hindi madaling bumigay sa attachment. Iangat ang buhay mo. Mag-ipon, mag-aral, mag-skill upgrade, mag-side hustle, mag-focus sa kinabukasan mo. Dahil ang lalaking may malinaw na direksyon, hindi nangangailangan ng atensyon para maramdaman ang halaga niya. Limitahan ang pagbubuhos sa taong hindi nagtataya ng pareho. Kung hindi pantay ang effort, huwag ipilit. Kung ikaw lang ang nag-a-adjust, huwag ituloy. Kung ikaw lang ang nag-iisip, huwag kang lulubog. Love is mutual or nothing. Mahalaga ito sa stoicism. Ang hindi mo kontrolado, huwag mong paglaanan ng sobrang lakas. Ngunit ito ang pinakamahalagang babala. Ang hindi paghahabol ay hindi dapat galing sa galit. Hindi dapat galing sa pride. Hindi dapat galing sa pananakit. Hindi dapat galing sa manipulasyon. Kung ginagawa mo ito para pagselosin siya, saktan siya, ipakita na mas malakas ka, o para patunayan na mali siya, hindi yon stoic discipline. Ego trip yon. At ang ego, kahit magmukhang malakas, marupok, kaya mo ba talagang hindi maghabol? O nag-aastang hindi naghahabol, pero sa loob mo, umaasa kang mapansin ka niya? Kaya mo ba talagang bitawan ng hindi malinaw? O tahimik ka lang pero umaasa pa rin? Kaya mong maging kalmado kahit hindi ka pinipili? O nagpipigil ka lang dahil gusto mo siyang bumalik? Alalahanin mo, ang tunay na hindi naghahabol ay yung lalaki na tinanggap ang katotohanan at pinili pa rin ang kapayapaan. Hindi yung nagtitimpi sa reply. Hindi yung nagpapanggap na busy. Hindi yung nagkukulang para habulin siya ng babae, kundi yung ginawang sentro ng buhay niya, ang sarili niya. Kapag natutunan mong hindi maghabol in a stoic way, magbabago ang buhay mo sa paraan na hindi mo inaasahan. Mas magiging buo ang loob mo. Hindi ka na nanginginig kapag hindi ka ni-replyan. Hindi ka na nag-a-adjust ng sobra. Hindi ka na nag-aaksaya ng oras sa taong unsure. Mas magiging kalmado ang puso mo. Hindi ka na nilalamon ng kaba. Hindi ka na nag-fill in ng blanks. Hindi ka na naghuhula kung ano ang mali sa'yo. Mas tataas ang respeto ng iba sa'yo. Bakit? Dahil ang taong may respeto sa sarili ay kusang nire-respeto ng iba. Wala kang kailangan ipaliwanag. Wala kang kailangan patunayan. Wala kang kailangang i-flex. Presensya mo pa lang sapat na. Mas lilinaw ang utak mo. Makikita mo na may mas mahalaga pa. At ito ang mga yon. Pangarap mo, pamilya mo, future mo, kalusugan mo, negosyo mo, financial freedom mo. Ang babae ay bahagi ng buhay, hindi sentro. At ang pinakamahalaga, mas umiibig ang mga babae sa lalaking hindi nangangailangan ng paghahabol. Bakit? Dahil ang lalaki na hindi naghahabol ay nagpapahiwatig ng emotional stability, confidence, direction, discipline, maturity, self-respect. At ang mga ito ay natural na nakakaakit. Hindi dahil nagpa-hard to get ka, kundi dahil buo ka. At ang taong buo, hindi kailanman murang mahalin. May isang lihim na unti-unting mauunawaan ng bawat lalaking dumaan na sa pagkasawi, paghabol at pagkapagod. Sa sandaling piliin mo ang sarili mo, doon ka mas nagiging kaakit-akit. Hindi dahil nagpapapansin ka, hindi dahil nagpapahirap ka, hindi dahil nagpapakilos ka ng emosyon ng iba, kundi dahil ang kalmadong lalaki ay lalaki na may sariling mundo. At ang lalaking may sariling mundo ay hindi madaling bitawan.
May isang uri ng sakit na hindi agad nare-realize ng lalaki. Hindi yung iniwan ka. Hindi yung hindi ka nagustuhan. Hindi yung may iba siya. Kundi yung naubos mo ang lakas mo sa kakahabol sa hindi naman kayang tumakbo palapit. Ito yung sakit na hindi sumisigaw. Tahimik siya, pero mabigat. Ito yung bigat na nararamdaman mo kapag nag-chat ka pero seen ka lang. Nagparamdam ka pero hindi ka sinuklian. Nagbigay ka pero hindi na-appreciate. At nag-effort ka pero wala siyang pake. Naghintay ka pero hindi siya dumating. At habang ginagawa mo lahat ng ito, napapansin mong unti-unti kang napapagod. Pero hindi ka makabitaw. Napansin mo ba yon? Hindi dahil mahal mo siya, kundi dahil ayaw mong matalo. Ayaw mong mapahiya. Ayaw mong tanggapin na hindi kanya yung puso mo. Ayaw mong aminin na baka hindi ikaw ang gusto niya. Ayaw mong maramdaman yung sakit ng pagkawala, kaya pipiliin mo na lang na masaktan araw-araw. Masakit pero totoo. Marami sa atin ang naghahabol hindi dahil mahal natin ang babae, kundi dahil natatakot tayong mabigo. At dito pinakalumalalim ang pain. Hindi niya nasisira ang puso mo, kundi ikaw mismo ang unti-unting bumibitaw sa sarili mo. Ngayon pag-usapan natin ang pinakaugat. Bakit ba ang hirap-hirap hindi maghabol? Hindi dahil malakas ang feelings mo. Hindi dahil siya na yung the one. Hindi dahil perfect match kayo. Hindi dahil may destiny kayong dalawa. Ang totoo, nasanay ka sa idea na siya yung nagbibigay ng meaning sa emosyon mo. Siya yung nagbibigay ng spark. Siya yung nagpaparamdam na may nagmamahal. Siya yung nagbubuo ng magandang future sa utak mo. Siya yung iniisip mo na magiging sagot sa lungkot mo. Hinahanap mo hindi yung tao, kundi yung pakiramdam na pinili ka. At ang attachment na yon, kapag hindi mo pinutol, ay magiging tanikala sa puso mo. Kaya kahit nakikita mong hindi na siya pareho ng effort mo, kahit alam mong hindi kanya ang puso mo, kahit ramdam mong napapagod ka na, kapit ka pa rin, ginagawa mong mundo ang isang taong ang turing lang sa'yo ay bisita, at dito ka natatalo. Hindi sa kanya, kundi sa sarili mong takot. Kaya sabi ng mga Stoic, kapag umaasa ka sa isang bagay na hindi mo hawak, kusang sasaktan mo ang sarili mo. At yung sakit na ayaw mong maramdaman sa pagkawala niya, mas malala pa pala yung sakit ng pagpapakatanga mo. Ngayon ipasok natin ang Stoicism, ang pinakamatigas pero pinakatotoong prinsipyo sa lahat. Ang hindi mo kontrolado, hindi dapat maging dahilan ng pagkawasak mo. Hindi mo kontrolado kung mamahalin ka niya, kung pipiliin ka niya, kung magseseryoso siya, kung babalik siya, kung consistent siya, kung pareho kayo ng nararamdaman, pero kontrolado mo ang dignidad mo, ang emosyon mo, ang oras mo, ang reaction mo, ang lakas mo, ang direksyon mo sa buhay. Kapag hinayaan mo na ang happiness mo ay nakasabit sa kilos ng isang babae, para mo na ring ibinigay ang remote ng buong emosyon mo sa kanya. At pwede kanyang i-mute, pwede kanyang i-pause, pwede kanyang i-ignore, pero ang stoic na lalaki hindi. Ang stoic na lalaki ay nagsasabing, hindi ko hawak ang puso niya, pero hawak ko ang sarili ko. At kapag hawak mo ang sarili mo, hindi ka mababasag kahit sinong babae ang mawala. Hindi ka matitinag, hindi ka mawawala sa sarili mo, dahil ang lakas mo, hindi galing sa paghabol, kundi sa pagpili ng kapayapaan. Ito ang pinakaimportanteng bahagi. Paano mo i-apply ang Stoicism para maging tunay kang malakas na lalaki? Hindi ito simpleng motivational. Hindi ito simpleng cut her off. Hindi ito simpleng mag-focus sa sarili. Pag-usapan natin ng detalyado. Panatilihin ang emotional distance. Hindi ibig sabihin ito ay maging malamig. Ibig sabihin ay maging malinaw. Mag-reply ka, oo. Maging mabait ka, oo. Pero huwag kang magtali ng buong puso mo sa taong hindi pa handang magtali sa'yo. Ang kayang ibigay ngayon, yun lang. Huwag sosobra. Huwag kang maging available 24/7, hindi dahil nagpapapansin ka, kundi dahil may sarili kang buhay. Kung kaya mong makipag-chat buong araw, ibig sabihin walang mas malaki sa buhay mo. At ang babaeng nakakakita ng lalaking walang direksyon, hindi na-attract. Natatakot. I-prioritize mo ang sarili mong routine. Kung kaya mong baguhin ang schedule mo para lang sa kanya, ibig sabihin siya ang may hawak sa direksyon mo. Hindi pwede. Hindi stoic yon. Huwag kang mag-react agad sa emosyon. Kapag hindi mapakali ang utak mo, magpahinga ka, maglakad at huminga. Kapag gusto mong maghabol, obserbahan mo muna ang sarili mo. Tanungin mo sarili mo kung gusto ko ba talaga siya? O natatakot lang akong mawala siya? Kung takot ang sagot, huwag kang kikilos. Limitahan ang pantasya, ito ang pumatay sa maraming lalaki. Iniisip nila na magiging sila. Babalik yung dating lambing, magli-level up yung relasyon.
marirealize niya yung worth mo. Pero kung hindi ito nangyayari sa realidad, ang tawag diyan ay illusion, hindi love. Tanggalin mo ang kwento mong ikaw lang ang sumulat. Panatilihin ang hangganan mo. Kung hindi pantay ang effort, bitaw. Kung hindi pareho ang interest, bitaw. Kung hindi malinaw ang intensyon, bitaw. Kung ikaw lang ang sumusubo ng relasyon, bitaw. Hindi dahil suko ka, kundi dahil marunong kang pumili ng laban. Ngayon itong babala ang pinakakailangan mong pakinggan. Huwag mong gawing power play ang hindi paghahabol. Hindi ito para, Tom Brady pagselos siya, Panabern December, patunayan na mas malakas ka. Ipakita na kaya mong mawala siya. Ipagmalaki na hindi mo siya kailangan. Biliin ka niya dahil napilitan siya. Kung ganun ang mindset mo, ego pa rin ang nagpapatakbo sa'yo. At ang ego, kahit malakas sa labas, basagin mo lang ng konting rejection. Durog na, ang tunay na stoic na lalaki. Hindi naghahabol. Hindi rin namamanipula. Hindi nagyayabang. Hindi nagpapahirap ng tao. Kalmado lang. Simple lang. Malinaw ang laman ng puso. Malinaw ang direksyon ng isip. At pinakaimportante, hindi niya ginagamit ang silence para manakit. Ginagamit niya ito para maghilom. Hindi para may bumalik, kundi para bumalik siya sa sarili niya. Kapag natutunan mong hindi maghabol, hindi mo lang maliligtas ang sarili mo. Magbabago ang buong pagtingin mo sa buhay. Mas mararamdaman mo ang inner peace. Yung dating anxiety, unti-unting mawawala. Hindi mo na siya hahanapin. Hindi mo na siya kukumpirmahin. Hindi mo na siya ipaglalaban ng ikaw lang. Mas lalaki ang respeto mo sa sarili mo. Mapapansin mo na hindi mo kailangan ng validation para maramdaman ang halaga mo. At pag nangyari yon, hindi mo nagugustuhin ang mga babaeng nagbibigay lang ng half effort. Mas magiging kalmado ang tibok ng puso mo. Wala ka ng habol. Wala ka ng hinihintay. Wala ng pressure. Ang magaan, hindi ka na alipin ng attachment. Mas gaganda ang quality ng babae na pumapasok sa buhay mo. Bakit? Kasi ang lalaking may mataas na standard sa sarili, ay natural na naa-attract ang babaeng may mataas ding respeto sa sarili. Hindi clingy, hindi manipulative, hindi inconsistent, hindi paasa, hindi pa sulpot-sulpot. Magiging magnetic ang presensya mo. Hindi dahil nag-hard to get ka, kundi dahil buo ka, kalmado ka, may direction ka, hindi ka nagmamadali, hindi ka desperado, hindi ka natatakot mawalan. At yan ang pinakamalakas na energy ng isang lalaki. Dahil tandaan mo kapatid, ang lalaking hindi naghahabol ay lalaking hinahabol ng kapayapaan. At ang lalaking may kapayapaan ay lalaking gustong makasama ng babae. Kung umabot ka sa puntong ito, ibig sabihin handa ka ng pataasin ang antas ng sarili mong pagkatao. Hindi bilang manliligaw, hindi bilang naghahabol, kundi bilang lalaking may sariling lakas at direksyon. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment mo sa baba. Pinipili ko ang kapayapaan kaysa maghabol. Salamat sa panonood.